una sa lahat. Parang Forbes party. Pero hindi rin siya lumalabas. Ando doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. Hindi naglalakad. The law enforcement agencies have perhaps done their due diligence. But again, it's still in the process. Been no verified report yet that former Congressman Zaldico has been cited actually in Portugal. Everything is in the works. Walking in thin ice here because we have to be very careful as to not make unfounded allegations as to where he may be. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Diverticulitis. Pangulong Bongbong Marcos hindi nakadalo sa ilang pagtitipon dahil may impeksyon sa bituka. Payo kay Bato. Birthday message si dating Pangulong Duterte kay Senator Ronald De La Rosa, magpakatigas ka parang bato. Reklamo kay Ejercito, chairman ng Ethics Committee, sinampahan ng ethics complaint. Walang group chat, DILG at DOJ, magkaiba ang sinabi kaugnay sa posibleng kinaroroonan ni Zaldico at Atong Ang. Hindi nagpakita si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ngayong araw pero tiniyak ng Malacanang na maayos na ang kanyang kalagayan matapos maospital. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, una sa lahat, magaling na ba ang Pangulo? Alam mo, Gigi, base doon sa pinakahaling impormasyon na ibinigay sa atin ng Malacanang, stable na ang sitwasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nga nakumpirmahin nila na dinala ito sa St. Luke's Hospital sa Quezon City dahil doon sa nararamdaman na discomfort. Although nakumpirma na diverticulitis nga yung diagnose dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon sa programang Sagot Kita sa True FM, nakausap natin si Dr. Ron Jean Solante at naitanong natin ano ba itong diverticulitis? Ang paliwanag niya, simpleng-simple, isa itong impeksyon sa bituka. So nagsiyasat pa tayo, nag-research tayo kung ano pa yung pwede nating malaman tungkol sa sakit na ito. Ito raw pala ay yung pamamaga nitong tinatawag na small pouches doon sa wall nung malalaking bituka malaking bituka ng isang tao, yung ating large intestine. Yung ilang sintomas daw na pwedeng maranasan kapag meron ka nitong diverticulitis ay yung para kang naduduwal, pagkakaroon ng lagnat o kaya ay pagkakaroon ng irregular na bowel movements kagaya ng diarrhea o di kaya naman ay constipation. Ngayon, kung ano yung sintomas na naramdaman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin alam. Hindi pa yan idinedetalye ng Malacanang. Basta ang ibinigay lang nila na impormasyon ay discomfort. Maliban dyan, ang siniguro lang nila, okay na raw si PBBM. Gigi. At kahapon, Maricel, sa pahayag ng Pangulo ay parang okay naman siya, no? Ngayong araw ay nakapagtrabaho ba siya ulit? Gigi, kanina, tinanong natin si PCSO Secretary Dave Gomez tungkol dyan. Ang sabi ni Secretary Gomez, meron siyang nakatakdang daluhan o meron siyang dinaluhan ng mga private meetings ngayong araw. Pero hindi na sinabi ng kalihim kung ano-ano ba itong mga private meetings na ito. Ang malinaw, hindi siya nakadalo doon sa kanyang original event na supposedly ay pupuntahan dyan sa Ilocos Norte, yung Gabay ng Bayan program o yung scholarship program na supposedly ay ilo-launch sa pangunguna ni PBBM. Sa halip, ang nagpunta doon ay ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na siya ring House Majority Leader at siya na rin yung nagbasa ng talumpati ng Pangulo. At kailan daw ulit magpapakita ang Pangulo sa mga public events? Nako, Gigi, yan ang hindi pa natin alam. Actually, itinanong natin yan kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pero malinaw din naman daw yung payo ng doktor kay Pangulong Marcos na mag-rest muna, kailangan munang magpahinga sa ngayon. Tinanong natin kung kailan ba yung mga susunod na public events ni PBBM, hindi pa rin masagot ng Malacanang kasi marahil continuous pa rin naman yung monitoring sa sitwasyon ni PBBM, although meron silang assurance na okay na nga raw ang Pangulo, pero wala pa silang ibinibigay as of now na media advisory kung kailan ulit magpapakita sa public si PBBM. Ang malinaw, sa ngayon, nananatili muna siya sa Malacanang at ang mga dinadaluhan niya ay puro mga pulong muna. Gigi? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center.
Kaduda-duda para sa mga complainant ang hindi pagtanggap ng House Secretary General sa kanilang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong hinala ng mga complainant? Hindi tinuro nga ng grupo ni dating Congressman Mike Defensor, sina Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Bogie D. at si House Secretary General Sheloy Garafil na nasa likod ng anilaya pagharang sa mga bagong impeachment complaint. Kahapon nga kasi magkasunod na naghain ng reklamo itong mga progresibong grupo sa pamumuno ng bayan at makabayan at itong grupo nila Defensor. Pero pareho ito hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala raw po doon itong si Secretary General Sheloy Garafil. Ayon nga sa grupo ni Defensor, unconstitutional itong pagtanggi ng kanilang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ni dating Congressman Mike Defensor. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinain ng taong bayan. Why did you block us all of a sudden? For a ministerial procedure. It is not only that they are not authorized, but they are rejecting our submission. Jiggy, dahil nga dito, planong maghain ng grupo nila Defensor ng mga reklamong kriminal at administratibo laban nga kay Garafil at sa mga tauhan ng kanyang opisina. At ayon naman kay Defensor, pinag-iisipan pa nila kung babalik nga sila sa Lunes para muling ihain ang reklamo. Jiggy. At kung sakaling umusad yung kanilang reklamo, itong kanilang impeachment, ay ano ang kanilang susunod na hakbang, Marian? Jiggy, nakausap nga daw nito ni Defensor itong si Puganteng si Zaldico at sabi nga raw sa kanya handa raw siyang tumestigo laban kay Pangulong Bongbong Marcos sakaling ang ma-refer sa House Committee on Justice itong impeachment complaint nila. Isisiwalat nga raw ni Tony Co yung umunoy pagtanggap ng kickbacks ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control projects, pati na rin yung issue doon sa maanumalyang budget insertions. At ayon nga kay Defensor, umaasa sila kung papayagan nga mag-testify itong si Co, papayagan sila via Zoom or yung video conferencing kung sakali. Jiggy. At anong kaibahan ng unang impeachment complaint kumpara dito sa grupo ng kay Defensor? Jiggy, kung babasahin nga yung impeachment complaint ng grupo ni na Defensor, pareho lang, halos talaga itong inilatag na grounds sa unang complainant na si Attorney Andre De Jesus na banggit dito, yung tungkol doon sa umano'y pagsuko ni PBBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Gayon din yung drug addiction umano ng Pangulo at yung tungkol nga po doon sa unprogrammed appropriations. Pero minaliit po yan ni Defensor yung unang reklamo. Tinawag nga niya itong scam at magiging moro-moro lang daw itong impeachment complaint kung yung unang reklamo ang uusad sa Committee on Justice. Pakinggan natin itong sinabi ni Defensor. Without substance, without evidence, without proof to show yung assertion mo, then it will also be dismissed by the Committee on Justice. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General's Office. Yan muna ang latest sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa TV5 Media Center. Susunod, pagpapaliban sa arraignment ni dating Senador Bong Revilla, delaying tactics nga ba? At mga mahatulang guilty sa flood control scam, hindi sa bilibid ikukulong. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Ipinagpaliban ng pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa niya akusado sa flood control scam. Git naman ng prosekusyon, delaying tactics lang ito. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, bakit hindi natuloy ang arraignment? Jiggy, kailangan doon muna kasing dinggin at desisyonan ng 3rd at 4th Division ng Sandigan Bayan yung mga inihaing mosyon ng mga akusado para nga sa kasong malversation of public funds at graft. Kabilang dyan yung motion to squash information. Giit ng kampo ni dating Senador Bong Revilla na siyang naghain ng naturang mosyon, wala naman daw basehan ang mismong demanda at nalabag din daw ang kanilang karapatan pagdating sa due process. Nireset ang arraignment at pre-trial sa parehong division sa February 9. Kanina, humarap sa Sandigan Bayan si Revilla at 6 na iba pang akusado na sana ay para sa arraignment. Nakasuot ang dating senador ng kulay dilaw na damit ng inmate
Meron siyang bulletproof vest at nakaposas pero walang face mask para itago ang kanyang muka. Tingin naman ng prosekusyon, delaying tactics itong paghahain ng sangkaterbang mga motion. Mas pinatatagal lang din doon ito ang pananatili ng kanilang mga kliyente o mga akusado sa piitan. Pero paliwanag ng kampo ni Revilla, may karapatan naman siya para sa speedy trial. Narito ang pahayag ng kanyang abogado. Our client did not receive a copy of yung makapal na complaint. All that we had received was yung motion to add additional respondent and additional evidence. And that was treated as a supplemental complaint. But as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. Alam mo, pag na-dismiss at kinatigan kami ng court at, favorable sa amin. At Mon, nagkaroon ka ba ng pagkakataon pa para makapanayam si Revilla? Oo, actually, nakailang beses tayo na sinubukan siyang kausapin, no? Talaga mahingan siya ng komento. Nung una, talagang tumatanggi siya, talagang no comment lamang itong dating senador. Pero nung atin siyang makorner, pumayag naman siyang makipag-usap rather, pero nang walang kamera. Matipid lang din ang kanyang sagot. Iginit niya at kinuwento na bagamat nakakapag-adjust naman na daw siya kahit papano dito sa Quezon City Jail at may mga nakakadalo naman daw sa kanya na mga kaanak at ilang kaibigan, talagang mahirap pa rin daw at malungkot na maging mag-isa sa loob ng piitan. Iginit din niya na wala siyang kinalaman sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Kasama rin nagpunta sa Sandigan Bayan ng mga kaanak ni dating Senador Bong Revilla, kabilang dyan ang kanyang misis na si Congresswoman Lani Mercado at 4 na anak na sina Congressman Brian at Joel Revilla, maging si Ina at si Cavite Vice Governor Ram Revilla. Pero lahat sila, wala rin komento sa lahat ng mga itinatanong ng media. At ngayon, naibalik na rin kaagad dito sa Quezon City Jail sina dating Senador Bong Revilla at yung 4 na iba pang akusado sa naturang mga kaso. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Hindi sa bilibid ikukulong ang mga mahatulang guilty sa flood control scam. May hiwalay na kulungan para sa kanila at wala raw VIP treatment doon. Live mula sa TV5 Media Center nungun sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, saan itong hiwalay na kulungang ito? Jiggy, inihahanda na ng Bureau of Corrections o Bucor ang Supermax facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., target na matapos itong pasilidad sa first quarter ng taon. Kapag natapos ng araw itong pasilidad ay idediretso na sa Mindoro itong mga makukulong at hindi na dadalhin pa sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Narito ang kanyang pahayag. Isasara na natin ang Bilibid kasi yung Bilibid, it will now be repurposed. Kasi nga, hindi na 10 years yung stay namin doon. Napaikutan kami ng mga first class subdivision. Kasi pag may nagkaroon ng, let's say, jailbreak doon or whatever, magiging serious security problem. So, and then yung property na yon, it can be used for other purposes na kailangan ng gobyerno natin. At Camille, bakit kailangang ihiwalay pa itong mga ito? Di ba masyado malayo sa Sablayan at malayo rin sa mata ng media at pwede ito maging dahilan para lalong magkaroon ng VIP treatment? Jiggy, kailangan daw itong gawin dahil puno na nga itong pasilidad sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP naman tiniyak na walang special treatment para sa mga high-profile na personalidad na dadalhin sa kanilang pasilidad. Binalaan din ng DILG ang mga warden na matatanggal sila sa pwesto kung sila ay magbibigay ng espesyal na pribileyo. Narito ang pahayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. DILG Secretary also committed in providing body-worn cameras to our personnel handling those former government officials to ensure transparency, at the same time accountability at ma-monitor namin, and we don't want them to corrupt our employees also. Aside from that, we trust that all our employees are professional and they will follow professional ethics. At sa ibang usapin, Camille, yung background ng mga opisyal na nakikita ko ay nasa isang decongestion summit sila. So,
napag-usapan dyan kung anong mga gagawin nila hakbang para masolusyonan yung sobrang siksikan din sa mga kulungan? Gigi, para nga ma-decongest nga itong mga kulungan ay pinag-aaralan na ng Korte Suprema ang pagkakaroon ng custodial hearings para sa alternative detentions. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, magbibigay daan ito para magpasya ang mga trial court kung maaaring isailalim ang isang akusado sa house arrest, hospital arrest at iba pa. Layon nitong matulungan ang mga matatanda, may sakit, mga buntis o persons deprived of liberty o PDLs. Kasama rin dito yung compassionate release para sa mga critical ang kalagayan at furlough naman para sa mga buntis o mga nagpapasusong kababaihan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Magkaibang payag ng DILG at DOJ kaugnay sa posibleng kinaroroonan ng mga puganteng sina Zaldico at Atong Ang. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, bakit magkaibang payag ng mga opisyal? Hindi ba sila nag-uusap? Jiggy, hindi natin masabi kung may koordinasyon nga ba sa pagitan ng dalawang ahensyang yan dahil pero isa lang ang malinaw sa ngayon, mukhang magkaiba yung mga inilalabas nilang impormasyon. Kung matatandaan nyo, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa programang Storycon ng One News na tukoy na nila yung posibleng kinaroroonan ni Zaldico doon sa may Lisbon, Portugal. May sariling bahay pa nga raw ito at nakatira sa isang parabang exclusive subdivision o yung Mala Forbes Park, sabi nga nitong si Secretary Remulla. Nilipad pa nga raw sana siya papuntang Portugal para ma-verify yung sinasabing pagpaparamdam umano ni Ko na gusto niya nga makipag-usap sa gobyerno. Pero ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala naman daw ulat na nakita si Zaldico doon nga sa may Portugal at kung nandoon man siya, ay hahanap daw sila ng ibang mga paraan para maipabalik siya sa Pilipinas dahil nga walang extradition treaty sa pagitan ng Portugal at ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ spokesperson. The law enforcement agencies have perhaps done their due diligence. But again, it's still in the process. There has been no verified report yet that former Congressman Zaldico has been cited actually in Portugal. But everything is in the works. We're walking in thin ice here because we have to be very careful as to not make unfounded allegations as to where he may be. At Brian, kaugnay naman sa kinaroroonan ni Atong Ang, ano ang sinasabi ng DOJ? Jiggy, naniniwala yung Department of Justice na nasa bansa pa rin ngayon yung tinuturing ng most wanted o number one most wanted na si Atong Ang. Sabi ni DOJ spokesperson Martinez ay wala sa anumang record ng Bureau of Immigration na nakalabas ng bansa at least nga doon sa mga legal na paraan. Pero hindi na isinasantabi yung posibilidad na baka nga naman dumaan ito via backdoor exit. Kung matandaan nyo, nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na posibleng nasa Cambodia itong si Ang. Pero wala namang malinaw na indikasyon na nandun nga siya, pero isa lang daw ito sa mga maaari niyang puntahan dahil nga meron na rin napaulat na meron na rin siyang isabong operations doon sa Cambodia. Jiggy. At may update ba sa manhunt laban dito kay Atong Ang? Jiggy, mas pinagting ng araw yung paghahanap ng mga otoridad dito kay Atong Ang. Pero kung matandaan nyo, sinabi ni Secretary Remulla na hindi siya humingi ng tulong sa NBI dahil marami raw koneksyon doon itong si Atong Ang. Kumuha pa raw noon ng mga NBI agents si Ang para nga magsilbing bodyguard niya. At sabi pa ni Remulla, pinayuhan daw siya nitong si Acting Justice Secretary Frederick Vida na huwag magsama ng mga NBI agents sa paghahanap kay Ang dahil marami raw sa mga ito yung nagposibleng mag-leak ng impormasyon doon tungkol sa mga sinasagawang manhunt operation. Pero itinanggihan ni Secretary Vida. Wala raw siyang sinabi na huwag isama ang NBI doon sa mga manhunt operations laban dito kay Atong Ang. Giit pa ni Vida, wala namang nag-leak ng impormasyon tungkol sa operasyon laban kay Atong Ang at sa ngayon wala pang bagong pahayag dyan patungkol dyan si Secretary Remulla. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Pasay City. Susunod, tulay sa Pampanga, bakit kaya hindi matapos-tapos? At chairman ng Senate Ethics Committee sinampahan ng ethics complaint. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat.
Dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon sa ilan pang palpak umanong proyekto ng gobyerno. Live mula sa Arayat, Pampanga, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, ano bang naabutan ni Secretary Dizon sa kanyang inspeksyon? Nako Jiggy, putol na tulay at sira-sira at delikadong kalye ang inabutan ni Secretary Dizon sa pag-iikot niya dito sa Arayat, Pampanga. Unahin ko itong kinatatayuan ko ngayon, Jiggy. Ito ay ang San Agustin Bridge dito sa Arayat. Ito yung nagko-connecta dito sa Pampanga at ilang bayan dyan sa Nueva Ecija. At ito nasa likod ko, kung makikita nyo siguro, putol na itong tulay ito. Hanggang dito na lamang ito. Tapos yung karugtong doon sa kabila, hindi pa rin tapos. 2018, nang sinimulang ipagawa ito, bilang kapalit nga nitong existing na tulay dito dahil luma ng araw ito. Ngayon, ang naging problema dito, patsi-patsi yung dumadating na pondo. At in fact, 2023 yung last na pondong na ibaba dito. Nakalagay doon sa signage dito, ang completion date daw nito March 2026. So, 2 buwan wala ngayon, pero mukhang malabong matapos ito sa loob ng 2 buwan. So ngayon, ang sabi ni Secretary Dizon, kailangan ipacheck muna yung structural integrity nitong tulay na ito bago tuluyang ipagawa. Although ngayon may nakikita na tayong konting mga construction works dito sa tulay na ito. So ang target siguro within the year matapos ito. At bukod dito sa tulay na ito, Jiggy, nagpunta rin si Secretary Dizon, hindi kalayuan dito, dyan sa Arnedo Dike. Ang naging problema naman dyan, itong dike na ito para itong kalye, yung pinakatuktok nito. At ang nakita ni Secretary Dizon dyan, bitak-bitak yung kalye, parang lumulundo na ito. Ang problema kasi dito, tuwing nagsuswell o namamaga itong Pampanga River, parang kinakain ito yung ilalim nitong dike na ito. So, parang lumulundo talaga yung tuktok nito. Ngayon, lampas 5 years na itong dike na ito, so wala na itong warranty doon sa contractor. Ngayon, ang gagawin ng DPWH, pag-aaralan nila yung temporary solution dito bago sila gumawa ng pangmatagalang solution talaga. So for now, parang ang kwento sa amin ng mga residente dito ay 2 to 3 weeks nang sarado sa mga motorista yung kalye, at kahit sila ay natatakot dahil kapag nga naman biglang gumuho itong diking ito, kapag malakas ang ulan at umapaw itong Pampanga River, malamang aanurin din sila ng baha. Jiggy. At Gerard, kailan planong matapos ng DPWH ang mga proyektong nabanggit mo? Jiggy, itong tulay na ito, itong San Agustin Bridge, ang target dito ay sana raw matapos ito within the year. At yun namang Arnedo Dike, sana raw matapos yung temporary fix bago magtag-ulan. Ngayon, ang gagamitin din sa mga proyektong ito ay yung savings na na-generate ng DPWH. Kasi kung matatandaan natin, last year ay ibinaba yung presyo ng mga materyales na ginagamit ng DPWH. So definitely may savings dyan na pwedeng magamit sa ibang proyekto, at ito na nga, dito na ito gagamitin dahil mas mababa nga ang budget ng DPWH ngayong taong ito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Arayat, Pampanga. Sinampahan ng ethics complaint ang mismong chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito dahil yan sa umano'y kawalan niya ng aksyon sa ethics complaint laban kay Senator Chis Escudero. Nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, anong tugon dito ni Senator Ejercito? Jiggy, iginiit nga ni Senator J.V. Ejercito na walang merit o sapat na grounds yung ethics complaint na inihain laban sa kanya ni Attorney Marvin Asiron. For context lang, Jiggy, itong si Attorney Asiron, siya rin pala yung naghain ng ethics complaint laban naman kay Senator Chis Escudero. Bakit? Dahil naman daw yan dun sa halagang 30 million pesos na campaign donation na tinanggap niya mula sa isang contractor. At dahil hindi pa nga naaaksyonan yung ethics complaint na yan laban kay Senator Chis, kaya sinampahan naman ng ethics complaint si Senator J.V. Ejercito. Pero paliwanag ni Senator J.V., wala siyang kasalanan kung bakit hindi umuusad yung mga ethics complaint sa loob ng komite. Bakit? Dahil hindi pa nga raw formally constituted yung ethics committee sa plenaryo. Na-assign kasi siya as chairman ng ethics committee noong October 2025 lang, day before mag-adjourn yung session or mag-break yung session. Pagbalik ng November ng session, naging busy na yung mga senador sa deliberasyon at pagdedebate ng 2026 national budget, pagpasa ng budget at BICAM. So ang sinasabi ni Senator JV, walang negligence o pagpapabaya on his part. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Can I act on the complaints that he's saying when I am the only one, wala nga akong member, how can I
act when I cannot call on the committee or convene the committee kasi nga walang members. So, ano yung pinagsasabi niya? Di ba? There is no committee to speak of as of the moment because it has not been formally manifested and completed in plenary. Jiggy, umaasa naman daw si Senator J.V. Ejercito na sa pagbabalik ng sesyon this coming Monday na, or at least in that week or in the weeks to come, ay formally mako-constitute na talaga itong ethics complaint para maaksyonan at maaral na nga rin nila, no? Yung umaabot na raw sa 5 hanggang 6 na ethics complaint laban sa iba't ibang mga senador. So ngayon daw kasi, hindi pa raw buo o kumpleto yung miyembro nito, particularly from the minority bloc. Dapat kasi may dalawang i-nominate from the minority bloc. Pero sa ngayon, si Senator Joel Villanueva pa lang from the minority bloc. But from the part of the majority, kompleto na sila. Aside from Senator JV, nandyan din si Senator Risa Hontiveros, Senator Kiko Pangilinan, and then ex-officio members, yung mga leaders ng Senado. For example, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Mig Subiri, and then Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Handa naman daw mag-inhibit si Senator JV sa kasakaling kailanganin at kung sa kasakaling tatalakayin na itong ethics complaint laban sa kanya. Madagdag ko na rin, Jiggy, natanong din natin siya kanina no, sa ating interview sa kanya. Ano yung kanyang palagay doon sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sakaling umakyat ito sa Senado at yung posibilidad na baka dalawa pa yung umakyat sa Senado kung sakali namang may maghain din kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senator JV, hindi raw magandang imahe para sa ating bansayan at posibleng magpakita lamang ng political instability. Narito muli yung bahagi ng pahayag ni Senator JV Ejercito. Flood control, flood scandal, tapos meron pang mga impeachment. So, nothing positive to look forward to Yan ang Okay lang yun. Accountability, yung mga salary, yung mga kasalanan, kailangan talaga natin panagutin. Show cause order, pero kailangan may showcase din tayo. We have to show the world that we are still doing something. At yan muna ang latest mula sa kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños mula sa Pasig City. Sa ibang balita, posible raw na lumutang na ang hindi pa rin magilap na si Senator De La Rosa. Pero ayon sa kanya abogado na si Attorney Israelito Torion, mangyayari yan kapag nadesisyon na ng Korte Suprema ang kanilang petisyon na harangin ang arrest warrant ng ICC laban sa kanyang kliyente. Sa ngayon, hindi raw sigurado si Torion kung nasa Pilipinas pa si De La Rosa. Mula Nobyembre ng isang taon, hindi dumalo sa mga sesyon ng Senado ang senador. Samantala, ayon kay Vice President Sara Duterte, may birthday message ang dating Pangulo para sa senador. Nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga pala. Sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Susunod, Congressman Sandro Marcos may tinawag na my wife. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pinatatawag ng gobyerno ng China si Philippine Ambassador to Beijing, Jaime Flor Cruz, dahil sa umano'y paninira sa kanila ni Philippine Coast Guard spokesman Jay Tariela. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, saan ba nag-ugat ang isyong ito? Jiggy, nagsimula ito sa isang presentation ni PCG spokesperson for West Philippines, si Commodore Jay Tariela, sa isang university. Bahagi ng presentation noon ni Tariela ang mga larawan ni Chinese President Xi Jinping at may title na Why China Remains to be a Bully. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Go Jiangyun, ipinatatawag nila si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz para iprotesta ang mga naging pahayag ni Tariela. Matagal na raw nagbubulag-bulagan ang Pilipinas sa anilay mga mapanghamon, mapanlinlang at walang basihang pahayag laban sa
sa China. Panahon na raw para itigil at itama ang paninira umano ng Pilipinas sa China. Jiggy, bago nito naghain na ng diplomatic protest ang Chinese Embassy dito sa Manila laban kay Tariela at hindi naman nagpatinag si Tariela. Ayon sa kanya, patunay lang ito na gumagana ang pagiging transparent. Masagot daw ang China sa isang informed world kaysa sa international law. Kung gusto raw ng China na itama ang negatibong epekto nito, dapat daw magsimula sila sa paggalang sa 2016 arbitral ruling. Dapat daw lumayas ang China sa mga islang illegal nitong sinakop at itigil ang paggigipit sa mga Pilipinong mangingisda. Suportado naman daw ng Department of Foreign Affairs ang mga opisyal na ginagawa lang ang tungkulin nilang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Hindi lang DFA ang dumepensa kay Tariela na unang sinabi ni Senator Risa Hontiveros na nagiging bad guess umano ang Chinese ambassador sa Pilipinas dahil sa pambabatikos nito kay Tariela at iba pang opisyal na dumedepensa sa interes ng bansa. Justified daw ang ginagawa ng mga opisyal na ito at ang pag-atake ng embahada ng China ay paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Dagdag pa ng senadora, masyadong pa-victim ang Chinese Embassy. Giit naman ng embahada ng China, hindi sila mananahimik kung sinisiraan ang kanilang bansa. May mga tao raw na hindi naiintindihan ang kahulugahan ng respeto pero may lakas ng loob pang tawagin ang iba pa na bad guess. Jiggy, may inalabas ding mga larawan ngayong araw ang Chinese Embassy kung saan sinagip daw nila ang 13 Pilipinong tripulante ng lumubog na Singaporean flag cargo ship. Patuloy naman daw ang rescue operations ng China Coast Guard sa 8 iba pang sakay ng barko. Ayon naman sa PCG, agad nilang dineploy ang mga barko nila at 2 PCG aircraft para sa search and rescue operations. Galing daw ng Gutalak, Zamboanga del Sur ang barko at papuntang Yangjiang, China nang lumubog ito. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Pinangunahan ng presidential son ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya mga katagang my wife. Nilinaw ng presidential son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Tikom si Congressman Sandro tungkol sa kanyang love life. Pero dati nang inamin ng aktres na si Alexa Miro na nagkaroon sila ng relasyon na tumagal ng 5 taon. Since I was young, I've been surrounded by educators. From my grandmother to my mother and now to my wife. Bear in mind, speech to ng tatay ko, hindi akin. I have seen, just making that clear, I have seen the countless sacrifices that teachers make every day. Nahihiya tuloy ako sa inyong lahat. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.